ginagawa daw natin yung mga bagay na ayaw nating gawin, pero ginagawa pa rin natin. At yung mga bagay na gusto nating gawin, hindi natin nagagawa. So, malinaw po dito na ang kasalanan na nananahan sa ating mga katawan ang gumagawa nito, hindi na tayo. Pagka tayo'y nabago na di ba? Ayaw na nating gawin yung mga hindi magaganda at nireject na natin yun. Pero dahil ang katawan natin ay naturalisa, by nature, we are sinful, hindi basta-basta natatanggal yung kasalanan sa ating mga katawan di ba? Aminin nyo, may mga bagay na ayaw nyong gawin, pero pag talaga kayo na-trigger na o nabigla o na-put into situation, doon nalalabas yung natural na ikaw. Yung natural na kung paano ka magalit, kung nagagawa mo yung bagay na ayaw mong gawin, na alam mong mali, pero nagawa mo. Ang kaibahan nga lang, dahil aware na ka na. Aware na tayo, aware ka na mali yon. So, nung hindi ka pa tumatanggap kay Jesus, hindi ka pa nagsusurrender sa Panginoon, wala kang pakialam dun di ba? Hindi mo alam na nagkakasala. Wala kang pakialam kung nakakagawa ka ng mali. Pero ngayon na nasa relasyon tayo ng Panginoon, may relasyon na tayo sa Panginoon, ay alam natin na yung mga pagkakamali natin ay hindi na natin sinasadya. Pagkat natural na ang katawan natin ay pinananahanan ng kasalanan. Kaya kung wala si Jesus, paano tayo? Hindi tayo maliligtas kung wala si Jesus. Ganon kabait ang Panginoon. Ganon kabait na inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. So again, yung kasalanan na nananahan sa atin, yun na talaga ang gustong magwala. Anong magwala? Gustong ipakita na, ay, ako ang masusunod. Kaya tayo nawawala ng control, nawawala ng pagpipigil or na-out balance tayo na nakakalimutan natin kasi nagpupumilit yung kasalanan sa atin Pero dahil mayroon tayong banal na espiritu na nasa sa atin, ay nagagabayan tayo at nare-remind tayo, oy, mali yan. Mali yung ginagawa mo. Repent, ask forgiveness. Dahil mali yan. Huwag mong ipagpatuloy yan. So, yun ang kaibahan. Mayroon tayong banal na espiritu na naggagabay at nagtuturo, nagre-remind sa atin na nagkakagawa na pala tayo ng mali. Diba? Sarap magbasa ng Bible sabi ko sa inyo. Ipagpapatuloy natin ang Bible reading. Maraming magagandang bagay tayong matututunan dito, mga practical, spiritual, na talagang gusto ni Lord na matuto tayo. Gusto ni Lord na nalalaman natin yung nature niya, kung sino siya, at kung ano yung pagiging tao natin, kung sino tayo sa Kanya. Kung sino tayo sa ating mga sarili. Okay? Nadadala lang ako, natutuwa kasi naihahalin tulad ko yung sarili ko sa mga pangyayaring ito. Kaya, okay, ituloy natin. Okay, dito na tayo sa verse 21. I have discovered this principle of life, that when I want, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. O, diba? Na kung kailan gusto kong gawin ang tama, ay hindi ko maiwasan na magawa ang mali. I love God's law with all my heart. Tayo lahat, diba? Mahal na mahal natin yung batas ng Panginoon. But there is another power within me that is at war with my mind. So, again, gagamitin ko ito, hindi lang kay Paul, kasi si Paul nagkukwento ito. Gagamitin ko ito para sa atin bilang example. Ano po? But there is another power within us that is at war with our minds. Diba? Mayroong isang puwersa o kapangyarihan
na nasa sa atin that is at war with my mind, na laging nakikipagtunggali, nakikipaglaban, nakikipagyera sa ating isipan. This power, ano tong power na yan? This power makes me a slave to the sin that is still within me. So, malinaw po ito na ang kasalanan ay nandito pa rin sa ating mga katawan. Pagkat nature natin yan eh. Diba? Sabi nga ni Paul, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. So nagpapakita po ito, brothers and sisters, all my viewers, na tayong lahat ay kahit Kristiyano na, kahit mga anak ng Diyos, ay nagkakasala pa rin, nagkakamali pa rin. Hindi tayo perfecto pa per se. Ano po? Marami pang mga kasalanan tayo sa ating katawan. Kasi nature na natin yun eh. Di ba? Yung pag-iisip natin, yung mga reactions natin, yung mga pananalita natin. So, talagang makasalanan tayo. Wala talagang maliligtas kung hindi tatanggap kay Jesus. Ano po? Sabi nga di Paul dito, oh, what a miserable person I am. Di ba? Gaano ba ako kamiserable? Napaka-miserableng tao daw siya. No? Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sinong magpapalaya sa akin sa buhay na ito na dominated by sin? Ano ba yung dominated by sin? Na pinangungunahan ng kasalanan at kamatayan. Sino ang magpapalaya sa atin sa buhay na ito na nadodominate ng kasalanan at kamatayan? Ano ba yung kamatayan? Kamatayan ng pagkakalayo sa Diyos, spiritual death. No? Thank God, the answer is in Jesus. Di po ba? Salamat sa Panginoon pagkat ang kasagutan ay si Hesus Kristo, ang ating Panginoon. Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Ang linaw, di ba? In my mind, sa isip ko, I really want to obey God's law. Gustong-gusto kong sundin ang panuntunan ng batas ng Panginoon. Tayo, gustong-gusto nating masunod ang batas ng Panginoon. Pero, because of my sinful nature, I am a slave to sin. Dahil sa ating mga sinful, makasalanang nature, naturalisa natin, no? Makasalanan at tayo makasalanan tayo. We are a slave to sin. Diba? Ang linaw. So kung wala si Jesus Christ, slave na slave tayo sa kasalanan, paano pa tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O paano tayo magkakaroon ng matiwasay at makadiyos na pamumuhay? Ng masayang pamumuhay?